Ang labanan sa Sekigahara ay paparating na parang isang nakakatakot na bagyo handang yumanig sa pundasyon ng feudal na Japan taong 1600 at ang bansa ay hati kung saan nag-aagawan sa kapangyarihan ang mga angkang Toyotomi at Tokugawa. Sa isang panig, ang Toyotomi, pinamumunuan ni Hideyori, ang anak at tagapagmana ng yumaong tagapagbuklod na si Hideyoshi. Sa kabilang panig naman ay si Tokugawa Ieyasu, isang tuso at ambisyosong Panginoon na naghahangad ng ganap na kontrol sa Japan para sa sarili. Sa pagitan ng dalawang angkan, ang tensyon ay lumaganap na nagpasiklab sa mga ambisyon ng mga samurai at mga Panginoon sa buong Japan. Ito ay panahon ng nagbabagong alyansa at pagtataksil kung saan ang katapatan ay sinusubok sa pamamagitan ng espada. Sa matinding hangaring patunayan ng kanyang kakayahan, nagpasya si Takezo na sumali sa puwersa ng kanluraning hukbo na kaalyado ng Toyotomi. Sumali siya sa ilalim ng watawat ng angkang Shinmen, pinamumunuan ni Ukita Hidei, isa sa pinakamakapangyarihan at pinakamatapat na Panginoon sa paglilingkod kay Hideyori. Kilala ang mga Shinmen sa kanilang tapang at galing sa labanan at nakita ito ni Takezo bilang isang kapanapanabik na pagkakataon upang makipaglaban kasama ang mga bihasang mandirigma at iukit ang kanyang pangalan sa larangan ng digmaan. Ang desisyon ni Takezo na sumali sa angkang Shinmen ay hindi lamang isang pagkakataon. Malalim ang kanyang paghanga kay Ukita Hideye, isang lider na sumasalamin sa katapatan, tapang at dangal na hinahangad din ng batang samurai para sa kanyang sarili. Ang ugnayan ng angkan sa kanyang pamilya sa ama na gumagamit din ng pangalang Shinmen ay nagpatibay sa kanyang pakiramdam ng pagkakabilang at sa kanyang hangaring ipaglaban ang isang mas dakilang layunin. Ang Sekigahara, ang perpektong entablado para ipakita niya sa mundo ang kanyang husay sa espada at makamit ang kaluwalhatiang kanyang inaasam. Nararamdaman niyang ang kanyang kapalaran ay hindi maihihiwalay sa kapalaran ng Japan at ang kanyang espada ang maghuhubog sa kinabukasan ng bansa. Hindi pa ganap na sumisikat ang araw nang magharap ang dalawang hukbo sa kapatagan ng Sekigahara. Ang malamig na ulap ng madaling araw ay bumabalot pa rin sa larangan ng digmaan na bumubuo ng isang nakakatakot na tanawin na nagbabadyang magdala ng karahasan. Ang tahimik na tensyon ay nabasag lamang ng kalampag ng mga baluti, hiyaw ng mga kabayo at mahihinang utos ng mga komander. Sa gitna ng mga samurai, naramdaman ni Takezo ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Isang primitibong takot ang nagtangkang lamunin siya, ngunit pinigil niya ito sa pamamagitan ng kanyang matibay na kalooban. Dumaloy ang adrenaline sa kanyang mga ugat, pinatalas ang kanyang mga pandama, at inihanda siya para sa labanan. Ang ingay ng sumisigaw na kanyon ay pumunit sa katahimikan. Nagpapakawala ng mga bakal na bola sa himpapawid at sumasabog sa kalagitnaan ng tropa ng kalaban. Yumanig ang lupa sa ilalim ng mga paa at ang usok ng pulbura ay humalo sa ulap na nagtakip sa larangan ng digmaan. Ang mga hiyaw ng digmaan ay narinig sa lahat ng dako habang ang mga samurai ay nagbanggaan sa kaguluhan ng bakal at galit. Ang kalampag ng mga espada ay sumanib sa mga sigaw ng sakit at ungol ng mga namamatay. Ang amoy ng dugo at pulbura ay bumalot sa hangin na nagdala ng nakakasulasok at nakakatakot na tanawin. Hawak ang kanyang espada, isinabak ni Takezo ang sarili sa labanan na may bangis ng isang gutom na lobo. Mabilis siyang kumilos, iniwasan ang mga hampas ng kalaban at gumanti ng may katumpakan. Parang sumasayaw siya kasama ng kanyang espada, bihasa mula sa taon-taon ng disiplina habang binubuksan niya ang kanyang daan sa gitna ng kaguluhan. Bagamat hindi detalyado ang mga tala ng labanan tungkol sa kanyang mga ginawa, may mga pira-pirasong ulat na nagsasaad ng tapang ng isang batang samurai na nakipaglaban na parang isang demonyo. Sinasabing walang awa ang kanyang espada
tinatapyas ang mga kalaban tulad ng tuyong dahon na tinatangay ng hangin. May mga bulong pa na siya'y may lakas ng isang tengo, isang alamat na espiritu ng bundok na may kakayahang gumawa ng mga pambihirang gawa. Isang kwento na palihim na ibinabahagi ng mga nakaligtas ang nagsasabing hinarap ni Takezo ang isang grupo ng mga samurai ng kalaban ng mag-isa upang protektahan ang likuran ng kanyang tropa. Siya'y kasing bilis ng kidlat, ang kanyang espada ay tumatago sa baluti at laman na parang kutsilyo ng isang siruhano. Sinasabing 7 kalaban ang kanyang pinabagsak bago siya nasugatan sa braso. Nasaktan ngunit hindi bumagsak, nagpatuloy sa pakikipaglaban si Takezo. Pinatatag ng kanyang katapatan sa kanyang angkan at ng kanyang hangaring mabuhay. Ang labanan ay tumagal ng maraming oras, isang nakapangingilabot na sayaw ng kamatayan at pagkawasak. Ngunit ang kapalaran ng labanan ay tila nakatakda na. Ang mga pagtataksil at estratehikong plano ni Ieyasu ay nagpahina sa kanluraning hukbo na ngayoy nasa mas mababang bilang at posisyon. Papalapit na ang pagkatalo. Ang dating mayamang kapatagan ng Sekigahara ay natakpan na ngayon ng mga bangkay, isang kasuklam-suklam na tanawin ng kamatayan at pagkasira. Ang nagkawatak-watak at nawalan ng moral na kanluraning hukbo ay unti-unting bumibigay sa Tokugawa. Sugatan at naubusan ng lakas, natagpuan ni Takezo ang sarili sa gitna ng mga nagtatakbuhan. Ang pagkatalo ay napakasakit, isang dagok sa kanyang dangal at mga ambisyon. Lumaban siya ng buong tapang, ngunit ang tagumpay na kanyang pinapangarap ay lumusot sa kanyang mga kamay. Ang bigat ng kawalang katiyakan ay mas mabigat pa kaysa sa pagkatalo mismo. Nahuli ng Tokugawa ang kanyang panginoong piyudal na si Okita Hideye. Ang kanyang kapalaran ay hindi tiyak. Gayon din ang kinabukasan ng angkang Shinmen. Nag-iisa na ngayon si Takezo, isang ronin na walang Panginoon, walang layunin, na gumagala sa isang bansang yumuyuko na sa bagong kapangyarihan. Ang mga bunga ng pagkatalo ay napakalupit, nawala ng lupain at mga pribilehiyo ang nabuwag na angkang Shinmen. Ipinatapon si Okita Hideye na nagtapos ng kanyang buhay bilang isang mongheng Budista. Ang kanyang dating kaluwalhatian bilang isang mandirigma ay naging abo. Nasugatan ng labanan at nawalan ng angkan, si Takezo ay binalot ng isang malaking tanong. Kanino niya ngayon ibibigay ang kanyang katapatan? Sa Toyotomi na ang layunin ay tinapakan? O sa Tokugawa, ang mga bagong pinuno ng Japan? Ang kanyang puso ay hinati ng katapatan sa nakaraan at ang pangangailangang mabuhay sa bagong mundo. Si Okita Hideye, ang pinunong kanyang hinangaan, ay lubos na naiiba sa malupit na manlulupig na si Tokugawa Ieyasu. Ang pagkatalo sa Sekigahara at ang pagbagsak ng angkang Shinmen ay nagtulak kay Takezo na harapin ang kahinaan ng katapatan sa mundong pinaghaharian ng ambisyon at pagtataksil. Kailangan niyang likhain ang kanyang sariling landas, itatag ang kanyang mga halaga at piliin ang kanyang kapalaran sa isang bansang winasak ng digmaan. Ang suliraning ito ay matagal nang bumagabag sa kanya, humubog sa kanyang filosofiya at paghahanap ng estilo ng pakikipaglaban na lumampas sa mga limitasyon ng tradisyon at bulag na katapatan. Para kay Takezo, ang Sekigahara ay higit pa sa isang militar na pagkatalo. Ito ay isang mabagsik na paggising sa katotohanan ng mundo. Ang bulag na katapatan, ang kaluwalhatian ng labanan, at ang mga pangako ng isang masaganang kinabukasan sa ilalim ng watawat ng isang makapangyarihang angkan. Lahat ng ito ay naglaho na parang usok sa harap ng malupit na katotohanan ng pagkatalo. Habang walang layunin na gumagala sa mga maalikabok na daan ng Japan, pasan ni Takezo ang mga pilat ng labanan at ang mabigat na kawalang katiyakan. Ang mga salita ni Takuan ay patuloy na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Ang tunay na lakas ay hindi lamang nasa mga kalamnan,
kundi nasa isip din. Kailangan niyang maghanap ng bagong layunin, isang landas na magbibigay ng kahulugan sa kanyang buhay sa isang mundo na tila nawalan na ng direksyon. Ang karanasan niya sa Sekigahara ay nagtanim ng binhi ng isang praktikal at individualistikong filosofiya sa kanyang isipan. Tinuruan siya ng pagkatalo na ang katapatan sa isang angkan o Panginoong Piyudal ay maaaring pansamantala lamang at ang kaluwalhatian sa labanan ay madalas na isang panandaliang ilusyon. Nauunawaan niya na ang tunay na lakas ay nasa kakayahang umangkop, malampasan ang mga pagsubok at matagpuan sa loob ng sarili ang lakas ng loob upang magpatuloy kahit na tila nawala na ang lahat. Dati itinuturing niyang isang instrumento ng digmaan at isang paghahangad sa kaluwalhatian ang espada. Ngunit ito'y naging isang kasangkapan para sa pagkilala sa sarili at pagpapabuti. Sinimulan niyang tingnan ang espada hindi lamang bilang kasanayan sa teknika, kundi pati na rin bilang isang paraan ng paghubog ng disiplina sa isipan at panloob na balanse. Nagpasya siyang tahakin ang sariling landas, iniwan ni Takeso ang pangalan ng kanyang kabataan at kinuha ang katauhang magbibigay sa kanya ng walang hanggang pagkakakilanlan, Miyamoto Musashi, isang pangalang sumisimbolo ng pagputol sa nakaraan, ang pagsusumikap sa isang bagong pagkakakilanlan at ang pangako na maging kakaibang uri ng samurai, malaya mula sa mga tanikala ng tradisyon at politika. Ang alamat ni Miyamoto Musashi, ang di matatalong samurai, ay ngayon pa lamang nagsisimula.